Mainit na balita. Kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na yan, inaanalisa na yan. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo, doon tayo. Congressman Dante, nagbigay ng matinding leksyon sa mga kasamang kongresista patungkol sa naganap na karambola sa nakaraang pagdinig para sa OVP Budget 2025. Nabanggit na nga niya na isa talaga sa pangunahing rason kung bakit nawalan siya ng ganang makisangkot sa mga ginagawang pagdinig ng Kamara ay dahil nga nililimitahan lamang ang kanyang interpellation time sa loob ng 5 minuto na di umano ay nakakadismaya para sa kanya. Patungkol naman sa ginanap na OVP budget hearing ay napuna nga ni Kong Dante kung bakit naging ganun na ang kalakaran sa pagbibigay ng budget sa opisina ng Vice Presidente dahil nga sa tinagal-tagal na niyang membro ng mababang kapulungan na umabot na nga sa 18 taon ay di umano naging parte na talaga ng tradisyon o unwritten rule ang pagbibigay ng pondo sa Office of the Vice President kaya tila nagtaka siya kung bakit ganun na lamang ang mga panguusig ng kanyang mga kasamahan na tila ba'y binabago na ang tradisyon na kanilang nakasanayan. Sinampal din ni Kong Dante ang kanyang malawak na kaalaman sa pagiging mambabatas tungkol sa baksang pilit na inuusisa ng kanyang mga kasamahan kay VP Sara katulad na lamang ng issue ng confidential funds na di umano ay hindi na dapat pang panghimasukan ng mga usiserong mambabatas dahil nga kasalukuyan na itong tinitingnan ng mga ahensyang may hawak sa mga bagay na ayon at hindi na dapat pang isinasama sa isang budget hearing na wala namang koneksyon kaugnay doon. Sinita din niya ang tila'y pagwawalang galang sa posisyon ng Vice Presidente sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga pagtatanong at pag-asta ng kanyang mga kapwa-kongresista na tila ba'y hindi angkop lalo pat ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang iyong kaharap na pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa bansa na binigyang tiwala ng milyong-milyong Pilipino na sumusuporta at bumoto dito. Ng ating pangalawang Pangulo sa paghingi niya ng pondo para ho sa kanyang tanggapan na ngayon para bagang... Ang layo naman ang segue nito. Hindi ko kasi ang pangalawang Pangulo gusto niyang magkaroon ng pondo para pantulong sa mga mahihirap kong Di ba? Tama naman kasi pinupuntahan din ang kanyang opisina di ba? Yun nga po pinagtatanggol niya ngayon sa Kongreso tsaka doon sa Senado. Ang sabi niya... Sasausaw ba tayo sa pinag-uusapan na yan, Jen? Hindi naman po sasausaw siguro. Para lang tayo ay... Ano ba yung programa natin, Jen? Saganang mamamayan. Kailangan ipaliwanag natin kung ano yung function ng saganang mamamayan. Ang saganang mamamayan po, gusto natin yung mga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkakatampuhan, ay magkasundo-sundo para maging peacemaker po ang palatuntunan ng saganang mamamayan. Yun. Yan ang gusto ko nga sabihin mo, sapagkat mula't-mula pa ang layunin natin, hindi lamang magpahayag ng tamang impormasyon o magkomento tayo sang-ayon sa nalalaman natin ng walang bahid politika din. Oo naman. At kung merong mga naglalaban na opinion din, pipilitin natin na makita ng mamamayan kung paano i-analisa yung mga opinion na naglalaban para sa ganun makinabang din sila. Mabalansin natin, Tayo ay peacemaker din. Yes po. Tayo ay tagapagtaguyod ng kaparaanan upang ang dalawang naglalaban na grupo, kung ano man yan, ay maaari kayo magkasundo dahil maaaring pareho lang naman ang nilalaban ninyo. Yun lang naman talaga. Nagkakaiba lang siguro ang inyong patakaran. Di ba, Nelson? Yung pamamaraan. Meron natang gustong idagdag si Nelson Ay, nako. Yun nga ang dapat siguro, Nelson, sa ating mga kababayan. Ma-realize nila. Kasi, ang sabi ng isa, pinoprotektahan natin dito ang pera ng taong bayan Sabi naman isa, hindi, para nga sa taong bayan, kaya nga ako humihingi ng pondo para sa inyo. Ang sinasabi mo ba yung pagharap niya sa Senado, yung pagharap niya sa House of Representatives. Pag-isahin na natin parehas lang din po naman halos ang... Hindi ko masyado kasing naobserbahan. Ano ba naobserbahan ninyo sa House of Representatives?
Well, sa House of Representatives kung mukhang nauwi kasi ang usapan sa pondo ng mga nakalipas na taon na yun nga ang pinupunto ng pangalawang Pangulo. Huwag yun na pong balikan yan kasi ang hinihingi ko, wala naman akong confidential intelligence fund sa 2025 na budget na hinihingi So namin. sinasabi niya, bakit niyo po binabalik-balikan? Yun, Ganun ba bakit niya sinasabi niya? binabalik-balikan nyo na inalista nga po namin yun wala na nga po ngayon yan. O anong komento mo, Nelson? Tama naman kasi hindi na yun ang paksa, hindi ba? Oo. Ano naman maliligaw lang. ano naman ang sabi nung sagutin niya yan? Ano naman ang sabi? Sabi naman nung isang mambabatas, hindi, kasi mula anya 2019 hanggang sa kasalukuyan, pwede naman anya naming tanungin yan kasi mukhang hindi po nagkaroon ng tuldok ang usaping ito nung ito po itinatanong sa inyo nung nakalipas sa taon. Bakit umabot ng 2019 dyan? Well, nag-umpisa siya 2022. ang pondo na po ng OBP, pwede silang umatras hanggang 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po, kung yun daw yung rules na binabanggit na po pwede naman daw balikan sa pondo ng isang ahensya. Sinabi nila yon. Opo, yun ang pagkaka... Di sana pinatawag nila si Ginang Leni Robredo sapagkat siya yung vice president noon noong 2019. Kasi kinukumpara nga Opo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, ang nakalahat nga naman sa harapan ng mga mambabatas sa komite ay 2025 budget. Na naniniwala siya na dito po ninyo ako tanungin, sabi niya yata. Hanggang sa napikon na, ayaw na rin sumagot yata kahit na 2025 na yung tinatanong Nagkapikunan na yun ang nakita ko Tama ba yun? Mukhang ganun nga po kung nagkainitan na. Kaya dapat matalakay natin para magkasundo na sila Kasi para sila nakikinig sa ating palatuntunan to. Dapat kasi objective. Kasi kung ako siguro, kung nandun ako dyan, kasi ayoko nang sumangkot kasi, unang-una, bibigyan ka lang ng 5 minuto. Nakaka-frustrate din yung 5 minuto kang bibigyan Siguro ang gagawin ko na lamang, parang parliamentary inquiry dyan. Okay. Ipaghalimbawa ko na yung chairman, sino ba yung chairman ng committee? Si chairman, ang tumayo po ay ang nag-preside si Congresswoman Kimbo. Si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo. Vice chair kasi yan. Opo. Pwede siyang i-deputize ni Kong Saldi. Oo. Na siya muna yung mamatnubay doon sa pagdinig Yes po. ng Appropriations Committee. Halimbawa, si Nelson ang chairman, acting chairman. Tatanong ko sa iyo, Mr. Chair. Oo. Ano po ba yung hindi po ba natin inaalala yung tinatawag po nating tradisyon dito sa ating institusyon sa mababang kapulungan? May tradisyon. Okay. Meron po kasing tradisyon kaugnay po ng ating pinag-uusapan ngayon. Halimbawa po, ako bilang isa, sa tagal ko na po rito sa institusyon na ito, sa aking palagay, by next year, kung matapos ko po yung aking term, I would have completed 18 years in the House of Representatives. Meron po tayong tradisyon It's a time-honored tradition. It's a well-kept tradition. Na naobserba ko po sa pananatili ko sa House of Representatives, Mr. Chair. Okay. Ang totoo po niyan, kung maalala nyo, Mr. Chair, noong 2023, naalala ko po, tinatalakay po yung budget ng Vice President. Yes. Tumayo po ang ating Senior Deputy Majority Leader. Opo. Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman din. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay majority leader na ngayon ay speaker, Martin Romualdez. Ganun po. Napakagalang na bata niyan din. So matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, yung kanyang bearing, yung bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya,
Mr. Chair, Mr. Chair, sabi niya, Oho. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala nang itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, ha? Oo. Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Oho. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Oho. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago Bigla ang nawala, tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. Oo, ano. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Oho. Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun, Yun ang naghahari talaga. yun na naghahari. Totoo naman At yan po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Oho. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Oho. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. Oho. In-approve kagad yung budget. Ayun. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yun ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto nyong balikan po yun. Oho. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya nga paano po, mukhang, Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. inquiry. Opo. Wala po tayong sinasidan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Oho. Ang gusto nating sidan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon, Jen. Oo, opo. Mr. Chair. Oho. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Di ba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, di ba? patot sa daan magkabilang panig. Opo. Mr. Chair, Yes. may I know for my own satisfaction, Oho. what is the nature of a notice of disallowance? Kasi, itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance. Ng COA, ng Commission Ng on Audit. COA. Yes po, oo. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, Opo. merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon. Oho. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Ayun, ho. Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yon. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no. So, Ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, oho. isa itong notice na ibinigay sa iyo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, May kailangan ipalawan pagkakamali mo. ka dyan, tama ho. So kaya merong disallowance, sa ngayon pa lang sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo, At kung bakit? kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito opo. ay contestable. Ito ay appealable. Hindi Opo. natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan,
sa directors level. Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko Tatlong nagkakamali, commissioners. tatlong commission, dalawang membro at saka isang chairman. Yes, So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso Ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan ng komisyon. ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, para baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ang sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Sa makatwid, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala na nga confidential fund dyan eh. An academic na ito. At sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Ha? So, dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun. Tama ka. Dapat... Meron nga yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga.
Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanalisa na. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo. Doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun, oo. Dapat pala may tumayo doon, Kong. At sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na. I move to approve the budget hindi pala of the terminate. office of the Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan, opo. Yan, mga colleagues natin sa House of Representatives. Oho. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Oho. Hindi po natin inelect yan ng ganun-ganun lang. Totoo. Ako Nila na- pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag sa ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na rin. Sabi ko, sige, sige. Introduction, no? Introduction na ito. Ang siguro, ang na-expect ko, sasabihin niya, Tapusin ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Mukhang nag-iba ang linya, hindi. Bandang huli. Sayang naman. hindi pa yun ang sinabi eh. O kaya nga tayo sinasabi na natin. Sa ating palatuntunan ito. Di ba? Opo. Yun ang gusto kong balikan namin. Tama. Una, tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Oho. Hindi basta-basta opisina yan. Oo. Di ba? Sa Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Oho. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Opo. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Oho. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nabigay na yung courtesy approval eh. Doon sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga, O, yun na di ba nga po. sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? Nandito ka ba nun? Wala ko. De, ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, hindi, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi pa pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Oo. Commission on Audit kung nasaan man yan. Yang Ayun. issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Yes, Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Ngayon, kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. Ayun. 2025 budget Opo. ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa iba na yung kulay ng pagtatanungan. Oho. So, parang nga nangyari, ang sa nakita ko lang, parang como nag-iisa na yung Vice President. Yung sagot niya na, iba na rin eh. Oo nga O, tingnan po. mo, napunta tayo sa ganyan. Kaya tayo lahat na lulungkot dito sa pangyayaring ito. Ayan, nakakalungkot. Lalo na ako, lungkot ako dahil ayoko po na nagkaroon ng pagitan sa Pangulo at saka sa pangalawang Pangulo. Ako po ang kauna-unang nalulungkot dyan sapagkat mas magkakaroon po tayo ng ganansya, mas magkakaroon tayo ng pagtatagumpay pag ang dalawang opisinang ito po ay nagtandem para sa interes ng ating bansa. Oho. At yun naman talaga kung inaasahan ng tao, kaya nga sila ibinoto dahil sa unity nung time na yun. Di ba? At Opo, alam mo, opo. Jen, kasama ko sa unity na yan, Jen. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko yung unity na yan. Oho. Ayoko yung may awayan. Mulat mula pa, ganun ang aking sinasabi. Oho. Oo. Ay, nako. Paano kaya? Sabi ng ating mga kabayan, isang kutyo na kami dyan. Gusto na naming magkomento. Ano ba magiging box populi natin sa araw na ito? Ay, nako. Ay, itatanong mo. Ano ba, ikaw, Nelson, ano ba sa tingin mo dapat maging mapagsalusaluhan ng ating mga kabayan? Itanong natin kung dapat na nga ba bigyan ng parliamentary courtesy.
ang Vice President, ang Office of the Vice President sa budget hearing. Di ba? Ayun. Oo. Kasi tradition naman pala talaga. Parang naging tanong Para matapos na. naitanong natin ata kahapon yan, di ba? Hindi ang ating... Hindi. Hindi ba? Na bigyan na ng... Mas dapat bang umiral yung matagalang tradisyon ng House of Representatives kung ang pag-uusapan ay pag-aanalisa at pag-approve ng budget ng Vice President? Yan. Di ba? Dapat bang manaig yung Dapat tradisyon bang na matagal nang inuobserba, matagal nang iginagalang sa mahabang panahon? Hindi ko konting panahon to kapag ka-tradition kasi dyan, mahabaan time-honored tradition ito Di ba? Matagal na po talagang practice. Englishin mo nga para mas maganda, Jen. Yes. Yes, Your Honor. Sige. Sagot niyo po yung opo. Dapat lang, letter A. Bigay na yan. Ang gusto natin sabihin, should the time-honored tradition observed by the House of Representatives prevail in disposing the budget of the Vice President? Yan. Di ba? Of the Office of the Vice President. Tagalog ninyo lahat yan. Yan. Yes Bakit or hindi nyo no? na Tagalog, Kapampangan na lang? Salin ko sa Ilonggo yan, Kong.